Magandang araw! Papunta kami ngayon sa Philippine Embassy Tokyo para sa passport renewal ni Mikay. 2 years na nga ang nakalipas nung last na nagpunta kami ng embassy para sa passport renewal namin ni Daddy at new passport ni Mizuki. Tingnan natin kung may mga changes ba sa system at services nila ngayon compared before. Tara, samahan nyo kami! Medyo maulan ngayon at magte-train lang kami kaya sinet up ko muna yung rain cover ng stroller ni Mizuki. Buti na nga lang dumating si Mama para samahan kami kasi meron pasok si Daddy sa work. Sayang naman ng isang araw kung mag-a-absent siya kung kaya naman namin pumunta ng kami lang. Pero mas convenient rin naman kung kasama siya para hindi na kami mag-commute. Kaya nga before ako kumuha ng online appointment, tumawag muna ako sa embassy para itanong kung pwede mag-walk-in pag minor ang mag-renew ng passport. Noong time kasi na malakas talaga ang ulan, na-cancel ang work nila Daddy. Sayang nga lang at age 7 years old and below lang raw ang pwede mag-walk-in na minor. Kaya naman, dali-dali akong kumuha ng online appointment sa passport.gov.ph. Pero kung gusto nyo rin makita yung mga requirements, pwede din kayo pumunta sa website ng Philippine Embassy Tokyo na tokyo.philembassy.net. Tapos, click nyo yung consular section at sa category na passport, piliin nyo lang kung new or renewal for adult or minor. Lalabas sa pinakaunang requirement ang confirm online appointment. Tapos, click nyo yung nasa parenthesis na click here para ma-direct kayo sa online passport appointment ng DFA. Then, input nyo lang yung mga information na kailangan. Kaya dapat naka-ready yung old passport nyo kasi kailanganin yung mga details nun. Dapat meron din kayong email address kasi dun sa send ang confirmation ng appointment. Mas mabilis na nga kumuha ngayon ng appointment, hindi gaya nung last 2 years na aabangan mo talaga kung kailan sila magkakaroon ng slot. Dumaan na rin kami sa post office para bumili ng letter pack 520 na gagamitin para maipa-deliver sa bahay yung bagong passport. Na-prepare ko na rin kagabi yung mga requirements na kailangan. Original and copies ng data page ng e-passport ng minor applicant, PSA birth certificate or report of birth, marriage certificate ng parents at passport or residence card ng parents. Dinala ko na rin lahat ng documents namin para sigurado at hindi na kami magpabalik-balik pa sa embassy. Nakarating na kami sa baba ng train station. Nag-aalala si Mama na baka dumating na yung train. Kaya sabi ko wag siyang mag-alala kasi na-check ko na sa Google Maps yung oras ng train na sasakyan namin. Dito kasi on time ang mga trains. Minsan may mga delays pero ginagawa naman nila ng paraan para maayos agad. At maridinig mo yung announcement sa station na nanghihingi sila ng pasensya kapag may delay. Medyo nakakalito nga lang kasi maraming klase yung ruta ng trains nila. Meron local, section express, semi-express, express, ay ewan ko kung ano pa yung iba. Tapos sasamahan pa ng Norikay. Kaya mapatrain man o sasakyan, Google Maps ang lagi namin gamit. Chinarge rin namin yung Pasmo ni Mikay. Medyo natagalan nga lang kasi pinalitan na ng pang-adult Pasmo yung kanya dahil junior high school na siya. Kapag kasi preschooler pababa, free ride sa train. Kapag naman elementary students, half price lang ang bayad. At pagtungtong ng junior high school, same na sa adult na full price ang bayad sa train.
Lagi din kami gumagamit ng Pasmo kasi bukod sa hindi kami bili ng tiket tuwing sasakay ng train, pwede mo rin tong magamit pang-bili ng mga inumin sa vending machines at pang-bayad sa convenience stores or shops na tumatanggap ng Pasmo. Pwede ka rin mag-download at mag-register ng mobile Pasmo basta meron kang Apple Pay or credit card para hindi mo na kailangan mag-charge sa mga ticketing machines. Hindi pa man kami nakakalayo ginutom na agad ang bata. Buti na lang naisipan kong gawan sila ng ate niya ng shake onigiri. Hinimay ko lang yung natira namin na yakishake para maging flakes tapos hinalo ko sa kanin. Medyo light lang ang pagka-mix para hindi madurog yung kanin at baka maging mochi. Tapos, binalot ko lang sa plastic wrap para madaling makain or maitago ulit in case na hindi maubos. Isang reason kaya lagi akong may baon na pagkain is para mag-behave din si Mizuki kahit paano. Nakakahiya kasi mag-ingay sa loob ng train dahil isa sa mga manners na kailangan i-observe ay ang iwasan ang mga bagay na makaka-istorbo o makakaabala sa iba. Kung tutuusin, pwede ko naman idahilan na bata kasi kaya hindi mapipigilan mangulit or mag-ingay. Pero, obligasyon pa rin ng magulang na sawayin at turuan ng mga anak habang maliit pa. Yung makitaan ka lang ng effort na kahit paano sinasaway mo yung bata, hindi yung hayaan mo lang mangulit or mag-ingay. Kaya nga ayaw ko rin umalis kapag wala kaming kasama. Double or triple pa nga ata ang kulit ni Mizuki compared no maliit pa yung ate niya. Kaya hanggang ngayon, nangangapa pa rin ako kung anong mga teknik ang dapat gawin para mag-behave siya sa public place. Mizuki, wait for mommy. Nakarating na nga kami ng Roppongi Station at ito na ang moment of truth, yung hagdan. Wala kasing elevator sa exit na lalabasan namin kaya need buhatin yung stroller at mga gamit ni Mizuki. May mga nakita rin akong post sa social media ng mga tourist na hirap magbitbit ng mga luggage nila kasi kailangan maghagdan. Tapos may comments na, "Why don't you use the elevator?" o kaya naman, Japan yan, first world country yan. Malamang may elevator lahat ng train stations. to tell you the truth, hindi ko rin alam kung meron ba sa lahat ng train stations na elevator. Pero ang masasabi ko lang, walang elevator sa lahat ng exit. Marami kasing exit sa mga train stations lalo na sa Tokyo. Mapapalayo ka naman sa pupuntahan mo kung sa ibang exit ka lalabas para lang sa elevator. Buti na nga lang at may tumulong sa amin na train station staff. Hindi ko na nga lang na videohan kasi sinabayan naman ng kulit ni Mizuki yung pag-akyat namin ng hagdan. Makikita rito sa Roppongi ang Tokyo Tower. Mukha lang malapit pero malayo pa yan pag nilakad. Parang si Crush, nandyan lang sa tabi pero di kayang abutin. Eme! Back to the topic. According to Google Maps, mas malapit pag sa Kamiyacho Station ka bababa kung gusto mong pumunta ng Tokyo Tower. Nadaanan nga rin namin ang Hard Rock Shop and Cafe. Bigla tuloy akong nagutom. Sabi ni Mama, ililibre niya kami dyan kaya excited na ako. Kaso hindi ko alam kung gaano katagal kami matatapos sa embassy. Pagdating namin ng embassy, chinek ni Kuya na nasa front desk kung complete yung requirements na dala namin. Tapos nagsulat kami sa logbook nila at binigyan ng number. Pagpasok namin sa loob, nangulit agad si Mizuki pero hindi pa man nagiinit yung puwetan ko sa upuan, tinawag na agad yung number namin. Naitimbre na siguro ni Kuyang nasa front desk na meron minor applicant. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi ko na nakuwanan ng video. Basta paglapit namin sa window, chinek yung mga requirements na dala namin tapos binigyan kami ng papel para bayaran yung 8,400 yen na fee sa window for payment.
Pagkatapos ay bumalik kami sa window for passport at pinacheck sa akin yung details kung tama at pinapirma. Nawala nga sa isip ko na kapag magpa-picture sa passport dapat labas ang tenga at walang nakaharang na buhok sa mukha. Hindi pa naman kami nakapagdala ng panali ng buhok ni Mikay kaya nakailang take din siya bago umokey yung passport photo niya. Kaya advice ko lang, bago kayo magpa-renew or magpagawa ng new passport, ayusin nyo na yung buhok nyo bago patawagin yung number nyo. About naman sa suot, pinagsuot ko na may collar si Mikay kasi ganun dati. Kapag walang collar ang suot, meron silang suit jacket na may collar na pinapahiram para pamatong. Pero wala na akong nakitang ganun ngayon. At okay lang raw kahit hindi tanggalin ni Mikay yung non-collar jacket niya na nakapatong sa shirt niya na may collar. So naisip ko na baka nabago yung dress code sa passport photo. Di ko lang sure kung ganun din sa adult kaya mas better pa rin magtanong sa embassy. Isa pang napansin ko ay ang mamaro nila. Sa pagkakatanda ko, wala pa ito nung last na punta namin o baka hindi ko lang napansin kasi medyo maraming tao noon kesa ngayon. Good thing na naglagay sila ng mamaro para sa mga mommies with small kids like me. As I've said a while ago, mas konti ang tao ngayon kaya parang mas clear at hindi chaotic ang ambience niya. Wala na rin yung mga nakatambay sa labas at nag-aalok ng kung ano-ano. Aminin nyo, isa rin yan sa mga phobia natin noon kapag pupunta sa embassy. Kaya minsan parang gusto na lang namin maghanap ng ibang way para hindi madaanan yung mga nag-aalok sa labas. At dahil mabilis naman kaming natapos, nagpa-register na rin ako as overseas voter. Simula nung tumungtong ako sa legal age, hindi pa ako nakaboto ni isang beses. It's about time para ma-practice ko yung voting rights ko. Baka makatulong sa future ng ating bansa. Wow, naging patriotic bigla. Kidding aside, sobrang good vibes lang ng araw namin ngayon kasi bukod sa mabilis yung service na na-receive namin, approachable din at mababait makipag-usap yung mga tao sa embassy. Wala na yung masungit at uunahin muna mag-check ng phone bago ka asikasuhin. Sino rin ang naka-experience nun? Ang masasabi ko lang, good job kasi nabago for the better yung system and services nila. Sabi nga, give credit where credit is due. Wala akong relatives or kakilala na employee ng Philippine Embassy Tokyo. Sobrang napabilib lang talaga ako sa experience namin na service nila ngayon. At dahil dyan, makakakain na kami at makakapasyal pa.